Ardid. Bakit wala ito mga ito? Balani. Wait lang ha, wait. Ang daming wala. Kalatay, tapos na ang discussion dahil tapos na ang nasa manual. Buksan ko lang yung aking Excel sheet. Section 4. Si Alvira wala, Ardid. Present po. Balani. Balani wala. Bardahe. Present po. Bumagat. Bumagat. Wala. Kabalan. Present po. Carmona. Present po, ma'am. Castillo. Comia. Wala. Si Castillo wala din. Si Castor. Wala din. Present po. Nandito. Comia. Cueto. Present po. Dapok. Present po. Imagi ba? Present po. Ebora. Present po. Fajardo. Present. Garcia. Present po. Himan. Present po. Ilagan. Present po. Lansangan. Leonida. Present po. Wala. Libyo. Present. Present po. Boo. Present po. Magbuhos. Present po. Manimtim. Present po. Marasigan. Mariano. Present po. Martel. Present po. Ma'am, wala. Yes? Ano yan? Okay na po, ma'am. Nunez. Present po. Paroli. Present po, ma'am. Pedraza. Present po. Pilayo. Present po. Ramos. Present po. Sim. Present po, ma'am. Tampugaw. Present po. Tan. Present po. Toledo. Valencia. Valenzuela. Villela. Present po. Villalobos. Present po. Okay, tingnan ko. Okay, so for today po ay last topic na natin. So by next meeting, hindi ko na kayo i-meet. All you have to do is to accomplish all the problem sets to be submitted by on week 16. Week 16 po tayo, and then yung remaining meet po natin ay gamitin na lang natin for our design project. Okay? Again, ang design project natin, our presentation of our design project is Monday, tama ba? No, ang 04. Anong oras tayo? Yung ating time, yung 7? Wala lang kasi tayo ibang oras.
So, ano ko ha, pakiayos po ako kung ano halimbawa, ang una po ay group 1. So, since 5 group, so group 1, 2, 3, 4, 5. And then, please, yung presentation is nasa ano lang, nasa isang device lang para sunod-sunod po tayo. And yung inyong, tawag dito, design project, eh di nasa loob na. Ano, nasa loob na. Nasa loob na ng GeoLab. GeoLab tayo, no? Or ML? GeoLab. GeoLab nga ba tayo? ML1 po, ma'am, ang group M11. O yun, M11 pala tayo. Okay. So, ipasok na po natin yung 5 doon sa loob. And then, group 1 muna ang mga, I mean, yung 5 design project, yung ating output mismo, nasa loob na. Tapos, ang nasa loob lang is yung magpe-present, yung group 1. Ano, yung mga susunod to hanggang 5, di waiting kayo sa labas. Huwag maingay. Ano, okay? Again, maximum of 5 minutes presentation. Okay po. Okay, so let us finish this scope. So, we are done with this. Ipopost ko to sa classroom for your reference. So, it's just additional na lang po naman tayo dito. Nasaan na ba yan? Parang na-discuss ko sa inyo si Allen Hazen. Ayan. Wait lang. Okay. So, again, sino ba si Allen Hazen? Siya yung one of the introduce or nag-validate ng kay Darcy's law. And his empirical equation is equals to the coefficient ng permeability natin. Coefficient of permeability is equals to the empirical constant multiplied by d sub 10 squared. Okay? Again, the d sub 10 is 10% of soil is finer and obtained from the grain size. And again, usually, it is equal, no, ito pa lang C, equal to 100 yung C natin kasi siya ay clean sand. Okay. Let's say, for example, wala tayong given na C. Hindi siya stated na C is equals to 95. For example lang. So, mean to say, automatically, ang gagamitin po natin is 100. Kasi, again, empirical constant natin is usually for clean sand, which is 100 yung value niya. So, Hazen's formula estimates the coefficients of permeability of coarse grain soils, especially clean sand natin. Example, we need to estimate the coefficient of permeability for a uniform sand where a Schiff analysis indicates that D10 size is 0.12 millimeters. So, dito, ang given lang is yung ating 10% of the soil. Itong D10. Again, ang D10 daw is 0.12 millimeter. So, ito. Okay na to. How about the C again? Pag ganito, automatically, ang C natin is 100. Ano? So, gamit yung ating K, which is equals to 1, C, CD10 squared, kaya ito ay 100. So, yun lang. Substitute nyo lang and then you solve. That's simple. Ganun lang kasimple. So, bakit po natin kailangan malaman si Allen Hazen? So, let's say, for example, meron tayong given, di ba? Meron tayong mga sinolve na ganito na ang permeability natin is equal, or yung ating flow rate or the discharge is equals to permeability multiplied hydraulic gradient multiplied by the area. So by this equation, makukuha din natin si permeability. Ano pa? Also doon sa ating laboratory test, yung ating constant head at saka yung makukuha din natin si K. Sa falling head test, makukuha din natin si permeability. Ano pa saan pa natin makukuha si permeability? Yung ating, what do you call this? Ayan, itong ating stratified deposit soil. Makukuha din natin si permeability. Ngayon,
Halimbawa, ipapakuha ko sa inyo is, or papasolve ko sa inyo is the coefficient or the permeability constant or the K using the yung laboratory testing, yung constant head. So, yun ang yung gagamitin na formula. If ito namang, what do you call this, stratified soil, halimbawa, given itong si K2, K3, K4, K5. Hindi natin given si K1. At ang gusto ko para gamitin nyo si para kuhanin nyo si K1 is through Allen-Hazen's formula. So, si Allen-Hazen formula ang inyong gagamitin. Ano? So, again, i-analyze muna natin ang problem bago tayo magsagot. Hindi yung nakakita na kayo ng formula na ibibigay ko kasi given naman yung formula nung, pero dito sa permeability, hindi ko po ibibigay. Ano? Kailangan ito ay inyong kabisado. Ano, agad-agad kayong magsosolve, huwag pong ganun. Please analyze first the problem. So, balik tayo. Nasa na yun? So, ayun. Again, ang Allen-Hazen's formula natin is equals to K equals to C d sub 10 squared. Yun yung ating permeability of coefficient. Permeability coefficient. Tama. Next, meron pa tayo dito. So, itong table na ito, i-provide ko rin po itong variations of the temperature condition. Again, ang constant natin, temperature condition natin is at 20. Okay? 20 yan. Kaya ni-ratio and proportion natin yung ating problem nung nakaraan kasi ang given is at temperature of, nasa na yun? Ito ba yun? Ito. Temperature of water is at 24 degrees Celsius. Diba? Ito yung ating 24 degrees Celsius. Again, kailangan natin siyang i-ratio sa ating temperature constant or condition. 20. Kaya 0.91 over 1. Okay? Next. Ano pa? Napasa nyo na ba sa akin to? Yung kasama to, no? Guys. Okay na to. Okay. So, ito sa stratified. Itong sa stratified. Okay na din to? Okay. Then, ito pa. Ayan. Ang last natin is the relative density. Okay? Ang relative density is the ratio of actual density to the maximum possible density of the soil. Again, this is the ratio ng actual density of the maximum possible density of the soil. So the term relative is commonly used to indicate the in situ denseness or looseness of granular soil. So para malaman kung ano ba yung original, na pinanggalingan mismo ng ating denseness at looseness natin. And it is expressed in terms of void ratio. Okay? Now, di ba meron tayong formula sa void ratio. Ang void ratio yung ating E. So, papahanap ni ma'am si relative density. So, kung alam na natin si E, matasolve na natin si relative density kasi ang relative density natin is equal to the void ratio E max minus E, then E max minus E minimum. Ano yung maximum? Ang maximum natin is void ratio of the soil in the loosest state. Okay? Pag minimum, densest state. So, that's the difference. Pag maximum, loosest state. Pag minimum, siya ay densest state. Okay? So, again, relative density is equals to the void ratio of the soil in the loosest state minus the in situ, yung nakuha natin mismong E, over the maximum minus the minimum. Then, sabi dyan, usually given as percentage. So, ang DR daw is usually given in percentage. Now, kung wala namang nakalagay na si ma'am na please express your answer in percentage, so wag yun ang lagyan. But then again, yung saturation natin, lagi siyang naka-percentage.
yung saturation. Itong relative density, kung ang atin ay in decimal, so correct po yun. Kung gusto ni ma'am nakalagay ay in percentages, di percentage niyo siya. Okay? The relationship for relative density can also be defined in terms of porosity. So, di ba? In terms of porosity natin, so ang ating void ratio, di ba meron ako binigay na sa inyo na ating N is equals to E. Ano nga to? 1 plus E. So, ito rin yun. Same sila, ano? So, yung void ratio natin is the porosity over 1 minus the porosity. Okay? Wherein, yung Nmax natin, or porosity maximum, minimum, is porosity of the soil in the loessest. Laging tatandaan na kapag maximum, siya ay sa loosest state. Pag minimum, siya ay sa densest state. Okay? Pero yun naman po kadalasan is di given. Or pag nakuha natin sa problem yung N, so automatically makukuha na natin si E. Tapos diretso tayo kay DR. Key relative density. Okay, next. Where yung ating, yun na nga, inulit ito. So by using the definition of dry unit, we can express relative density in terms of maximum and minimum dry units. Again, iba yung dry unit, meron tayo sa lecture, yung ating weight of the solid over the volume, or mass ng solid over the volume. Kung i-expand pa natin, specific gravity, density ng unit weight ni water, 1 plus E. Ngayon, itong unit weight na ito, di ba, dati ay specific gravity, density ni water over 1 plus E. Okay? Ngayon, kailan ko gagamitin si density? Kailan ko gagamitin si unit weight? By the way, ano po bang value ni density, unit weight ni water? What is the unit weight of water? Anong unit weight ng water? Anyone? Ay siya, hindi kayo makakasolve pag di nyo alam ang unit weight ng water. Yes, Aliyah. 9.81 kilonewton per meter cube po. Okay. So, yung ating 9.81 kilonewton per cubic meter, di kayo ito yung na-discuss ko na sa inyo. No, nung tayo ay nasa stress, effective stress. So, dapat ito ay alam ninyo, no? Then, ang density ni water ay ano? Ang density. Yes, Crizella. Crizella pala. 1,000 kilogram per cubic meter po. Ayan. So, we have 1,000 kilogram per cubic meter. So, gagamitin natin itong unit weight if the given dun sa problem, di in terms of unit weight, yung kilonewton per cubic meter. Kapag kilogram naman, di itong gagamitin natin. Ano, para hindi na kayo magkagulo-gulo. Ngayon, how about, tama pala, tama. So, meron tayo dito, tawag dito. So, this is the expanded na ito. Itong 1 over dry unit natin. Ayan, sige. Anyway, again, ang minimum or dry minimum natin is the dry unit in the loosest condition. So, kaiba naman siya. Wherein, yun yung void ratio natin in maximum. Pag dry unit in max, so sa densest, ito yung condition na ang void ratio is in minimum. Okay, let's take this example. A granular soil is compacted, to a moist unit weight of 20.45 kilonewton per cubic meter at a moisture content of 18%. So, what is the relative density of the compacted soil? So, hinahanap is the relative density. So, again, ang relative density natin is maximum over dE over minus maximum at saka yung
minimum. So, uunahin nating i-calculate is yung ating alin? Ito. Ito pala, sorry. Kasi ito pala ay given, si maximum at saka si minimum. So, paano si E? Hanap ka ng formula. Ang daming formula diyan. In terms of our, may given tayo na unit weight na 20.45 kilonewton per cubic meter. Kuha ang lecture notes. Maghanap, mag-browse ng formula. Ano bang pwede nating anuhin dyan? Kailangan nating mahanap si unit weight. Ayun, on page 88. Anong meron sa page 88? Alin dyan ang ating gagamitin? Unit weight. Low. Kailangan nating makuha si E. Paano natin makukuha? Dapat kayo ay hindi yung na kay ma'am. Yes! Sinari. Si Marjorie. Ma'am, baka po pwede natin gamitin yung E equals WGS over S po. Anong page yun? WGS? Page 88 pa rin po, ma'am. Yun po yung S times E po equals WGS. Ay, wala Paano po naman ba kung- tayong saturation. Ang given natin dito ay unit weight. Ano, makukuha natin si A. Yung ating unit weight is equals to GS multiplied. Kailangan kasi may given tayo na moisture content which is 0.18. 18%. Yan. GS natin, 1 plus the moisture content multiplied by the unit weight over 1 plus E. Ngayon, kung ang given dito ay in terms of density, ay DRI, ang gagawin ninyo ay DRI in density. Halimbawa ay density ha. The density ni water over 1 plus E. Kung are unit weight, yung 9.81. Kung naman density, edi yung 1,000. Baka mamaya, nakaka-kilonewton per cubic meter are. Tapos ang gagamitin naman ninyo is in kilogram. Ito, ang nilagay nyo dito ang value. So, mali po, ayun. No. So, by this equation, formula, makukuha natin si void ratio. Paano? Void ratio natin is equals to, so cross multiply. Ano? Yung GS natin multiplied plus 1 moisture content tapos unit weight ni water. Ano pa? Over, mapapunta sa ilalim si, tama ba? Si unit weight minus 1. Ano? Yung unit weight natin minus 1. Okay, naintindihan? Pawiin natin to para may space tayo. So, ano ang GS natin? Specific gravity ay 2.65. 2.65 multiplied by 1 plus 0.18
multiplied by unit weight ng water which is 9.81 kilonewton per cubic over anong unit weight? 20.45. Oh, ano ang void natin? Yes, Crigella. 1.50 po. 1.50? Opo. 50. Ayan. So, makukuha na natin si... Ay, dapat pala hindi ko pinawi yun. Si relative density natin. Yes, Erin. Ma'am, hindi ka po 0.50 po. Kasi po may -1 pa po. Ay, oo nga. May -1 pa nga pala ito. Sorry. Nako naman, si Crigella, mali na naman ang computation. -1. So, 0.50. Ayan, 0.50. So, thank you. So, relative density natin is yung maximum minus yung nakuhang E, maximum minus. Ngayon, itong si maximum at saka itong si minimum, actually, ito ikukuhanan nyo dapat doon sa, ano nga tawag doon? Doon sa curve or doon sa, ano nga, may provided ba ako? Wait lang doon sa graph. Pero hindi ko na siya, papahanap sa inyo. Diretso given ko na lang, So, Emax natin is 0.85 minus nakuha nating 0.50 over 0.85 minus 42. So, ang DR natin ay yes, Arnold. 0.8140 po. Ulit anak, ang labo. 0.8140 po. 0.8140. Opo. Ayan. So, ang DR natin is 0.8140. Kung in percent, ay di 81.40%. Ayun, So, ganun lang yun dali. Kailangan nyo lang talagang, hindi basta nakakita ng equation, ang formula, at pwede ko na siyang gamitin. So, katulad nun sa ating page 88, ang dami dyan pwedeng gamitin. Kaso, kung gagamitin natin yung YSAT, hindi naman siya applicable. Kasi hindi naman siya saturated. Okay? Kasi, unit weight of, hindi naman siya sinabi na, pala nakalagay, moist unit weight. Okay? So, meaning to say, yung ating tama pala na. Tama. Okay. Now, meron tayong itong practice na ito. So, ito naman na ipopost ko sa classroom. Okay? So, 5. So, pakibasa ko ng and the density of solid is what mg per cubic meter. Typo ata ako dito. Uy! Hi, thanks. So, itong 5 na ito ay inyong gagawin sa bond paper. Ita-turn in nyo siya. Pina-turn in ko ba yung nakaraan? Oo, pina-turn in ko. Hanggang 5 o'clock yan. Ngayon, And then, dadalhin nyo yan, isasama nyo yan sa pagpapasa nyo ng problem set sa week 16. So, may meeting pa ba tayo? May schedule pa tayo pang bukas? Wala na
So, yung mga remaining natin, again, hindi ko na po kayo imimit. Tapusin nyo na lang yung inyong dapat tapusin. So, ito na yung ating last discussion. Is there any question po? Yes, Arnold. Ma'am, visible margin po. Oh, ano, visible margin. Hari ay density, the dry weight of the specimen is 128. Density, ari typo, di ari ay kilogram. Ano? Find the water. Questions po. At ito po ay ipopost ko na siya ngayon. Baka makalimutan ko pa. Sa classwork natin, yan, yung problem na yan ay nasa material, wala dun sa assignment. Under na lang siya ng permeability, pa-browse na lang ako, hindi ko na siya kopyahin pa. And then, yung pagpapasahan nyo ay this, sa relative density, permeability. Yan. Pinaka-last page naman yan, so madaling hanapin. Tapos, itong ating assignment na ito, hanggang 5 o'clock. Ano ngayon? Relative. Relative density. Paayos po ako ng gawa natin, ha? Hanggang 5 o'clock. Anong date ngayon? Ngayon ay 27 na. Oh my gosh. Ang bilis. Yan ha, super extended na yan ha, 5 o'clock. Ayan. So, posted na po. Pakisuyo na lang, Questions for our clarifications. Yes. Peter Gabriel Valencia. Ma'am, present po. Nalate lang po ng pasok. Wala po kasing power sa amin. Okay, sige po. Sige po, pwede na po tayo mag-leave. Siya kayo mga naka-raise hand. Si Alido. Si Bumagat. Sige. Toledo.